Sige po, tayo po'y mag-start na at baka po mawalan ng signal sa daan si Sis Biana. At purihin po ang Lord at isang mapagpalang gabi ho sa ating lahat at sa ating Panginoon. Na tayo po muna ay manalangin at damhin natin ang presensya ho ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ama naming nasa langit, Lord, salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat, kayo po'y banal, Panginoon. Kataas-taas ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, na may gawa ng lahat ng bagay na naririto, Panginoon Lord. Salamat, Panginoon. Kayo lamang po ang dapat ho naming pagbalikan ng lahat ng aming mga papuri, pagluwalhati, pagsamba. Panginoon, hallelujah, Jesus Lord. Hallelujah, Lord Jesus, Lord. Salamat sa inyong katapatan sa aming buhay, Panginoon, Lord. Kayo po hindi nagbabago at kayo po ay dakila, Panginoon. Kayo po ay hindi bumibigo sa inyong mga pangako, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, kami po inyong pakalinisin, Panginoon. Patawarin niyo kami. Mahabag ho kayo sa amin, Lord. Kayo po ang luminis sa amin, Panginoon, sa aming mga karumihan, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, pagkukulang at kahinaan, Panginoon, Lord. Kayo po ang maging kalakasan namin sa mga panahong ito, Panginoon, Lord. Lord, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng desire na magpakalalim pa sa inyong mga salita, Panginoon, Lord. Magdesire kami ng mga makalangit na bagay, Panginoon, at kami po'y puspusin nyo ng banal na espiritu palagi, Panginoon. Patuloy ho kayo mangusap sa amin, Lord, sa pamamagitan ho ng inyong banal na espiritu, Panginoon, Lord. Dakilang Diyos. Hallelujah, Jesus, Lord. Kapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Lord. Salamat po sa pagkakataong ito na nariyan ho kayo para pumagitna sa amin sa pagdaraos ng mga gawain na kayo po ang nagtalaga sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa amin, sa patuloy niyong pagsama sa lahat ng amin hong ginagawa, sa pag-iingat at sa katapatan, Panginoon. Salamat po. At ngayon po, kami po ay magpapatuloy sa inyong gawain at sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon nga po, purihin po ang Lord at talagang tayo po ay narito uli upang mag-aral ng salita niya. At ngayon po ay nasa Leviticus chapter 4 na tayo. At ito nga po ay patungkol sa handog sa paglilinis. At kung ating ang overview po nito ay patungkol nga ho doon sa ang pinakang point ho dito yung patungkol ho sa paglilinis ng mga kasalanan na hindi nating sinasadya, na hindi sinasadyang gawin ng mga Israelita, unang-una sa mga sa mga pari, sa mga Israelita at sa mga ibang tao. Na ganoon nga po. At basahin ho natin yung sa Leviticus chapter 4 verse 1 to 2. Nag-utos din ang Panginoon kay Moises na sabihin sa mga taga-Israel na ang sino mang makalabag sa kanyang utos nang hindi sinasadya ay kinakailangang gawin ito. At ayun nga po. At syempre, i-relate ho natin sa kasalukuyan yung ginagawa ng mga Israelita noon. At basahin ho natin sa Lucas chapter 12 verse 48. At nakasaad ho dito na at ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya at nakagawa ng kamalian ay paparusahan din, pero magaan lang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. At ayun po, sa ating pong mga pagkakasala, kung atin hong balikan natin yung sa Lucas chapter 12.
12, yung bago po yung binasa natin. Lucas chapter 12 verse 47. Ang aliping nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya ngunit hindi naghahanda at hindi gumagawa ng kanyang tungkulin ay tatanggap ng mabigat na parusa. At ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya at nakagawa ng kamalian ay parurusahan din. Pero magaan lamang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. At yun po, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita na isa pong patunay na ganun. Although, ganyan nga po na kasalanan ay kasalanan. Maliit man yan o malaki ay pantay lang ho ang tingin ng Panginoon. Pero, depende ho sa bigat ng kasalanan kung ano yung gano'n rin ho kabigat yung consequences ng mga ito. Na ganun nga po na kung gaano kagaya nga ho nung nangyari kay Nebuchadnezzar sa sobrang katigasan ng kanyang puso na talagang dumaan na ilang beses na niyang na-witness yung mga himalang nagawa ng ating Panginoon nung iniligtas ng Panginoon. Nung unang-una ay nung hindi niya maipaliwanag yung kanyang panaginip, hindi niya rin niya maalala ito. Pero tinulungan ho ng ating Panginoon si Daniel at siya ang nagpahayag ng kanyang panaginip at nalaman ng Panginoon nalaman po ni Daniel sa pamamagitan ho ng Panginoon kung anong ibig sabihin ng kanyang panaginip at kung ano yung panaginip na iyon na hindi niya maalala. At pagkatapos nun ay nagpuri si Nebuchadnezzar sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Pero pagkatapos nun ay nagpatayo siya ng Diyos-Diyosan at inutusan niya ang lahat na kailangan sambahin ng lahat ng iyon, lahat ng naroroon ang pinagawa niyang iyon at hindi sumunod yung tatlong lingkod ng Panginoon na kasama ni Daniel sila kalimutan ko yung pangalan, sila Mishael, yun, tatlo po sila at hindi sila lumuhod sa harap nung rebultong iyon. At yun, pinarusahan sila at itinapon sa naglalagablab na hurno. At doon ay iningatan sila ng Panginoon. At nung una ay, 'di ba, 3 lang po sila yung hinagis doon, pero pagkahagis nila doon ay natanaw ni Nebuchadnezzar na 4 sila doon na tila hindi isang tao yung kasama nila na parang Diyos. At sinamahan sila ng Diyos doon at nagpuri ho si Panginoon at siya sa Panginoon at kinilala yung mga yun. At ayun, sa susunod ay si Daniel naman ho ang talagang dahil nga po sa katapatan ni Daniel na pinagtulungan nila. Ayun, yung pinagtulungan nila pinagtulungan ng mga kasama niyang mga namumuno sa kasama po yung mga yung mga nakabababang mga tagapamahala doon na magkaisa na magpasa ng ayun nga po na hindi na yata yun. Basta yun nga po at hindi pa pala yun, sa mga susunod pa po pala yun at ayun, nakita na witness yun ng Panginoon at ni Nebuchadnezzar hanggang sa may isa pang nanaginip pala uli sa si Nebuchadnezzar at yun, yung sa point na yun ay naalala na niya na nakita niya na mayroong isang napakataas na puno na talagang tanaw ang lahat na napakalago ng mga dahon at mga bunga at meron hong isang anghel na dumating at pinaputol yung punong iyon at ayun, at hindi na natin i-elaborate yun. Tapos nagawa ho uling i-interpret ni Daniel yon, pero hindi niya ipinasawalang bahala ho ni Nebuchadnezzar yon at hanggang yon at yun doon nagsimula yung pagbagsak ng kaharian ni Nebuchadnezzar at
ayun nga, at pagkatapos nun talagang grabe yung pinagdaanan ni Nebuchadnezzar, na siya ay nagmistulang hayop, na siya ay yumuko sa lupa, at humaba yung mga balahibo sa kanyang mga katawan, na tila baga balahibo ng isang ibon, at yung mga kuko niya ay yung balahibo niya ay parang balahibo ng agila, at ang kanyang kuko ay kuko ng mga ibon, na ganun. At talagang siya ay, ang lahat ng mga tao sa kaharian ay nalimot nila na mayroon silang hari. At 7 taon yon, na 7 taon na nangyari yon, hanggang sa talagang doon lamang, at sa sobrang katigasan ng puso ni Haring Nebuchadnezzar, ay ganun na nga ang nangyari, na kinailangan pa niyang magdusa ng ganong katindi, na siya ay talagang ang kinain na lamang niya ay damo, na ganun nga po. At saka lang siya nakakilala sa Panginoon. At ayun, pagkatapos nun, ibinalik ho sa kanya yung kaharian, at patuloy siyang naghari. At nawa tayo pong mga Kristiyano ay huwag naman ho sana tayong umantong sa ganun, na hanggat maaari, kung magkakamali man tayo, ay yung sa mga ano lang, hanggang sa pag-iisip lang, at hanggat maaari ay tulungan tayo ng Panginoon na i-rebuke yung mga ganong mga kaisipan, kasi talagang ganon, hindi talaga may iwasan na ganon, na may mga pagkakataon na ganon. At patuloy ho tayong lumapit sa Panginoon. At sa Gawa chapter 3 verse 17 to 20, mga kapatid, alam kong nagawa ninyo at ng inyong mga pinuno ang mga bagay na iyon kay Jesus, dahil hindi nyo alam kung sino talaga siya. Ipinahayag na ng Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta na si Kristo ay kinakailangang magdusa, at iyon nga ang ginawa sa kanya, at sa inyong ginawa sa kanya, natupad ang mga sinabi ng Diyos. Kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin na niya ang inyong mga kasalanan, at matatanggap nyo ang bagong kalakasang mula sa Panginoon, pagkatapos ipapadala niya si Jesus, ang Kristo, na itinalaga niya noon pa para sa inyo. At ayun nga po, na sa ganito, sa ating kung sa panahon ng mga Israelita ay kailangan nilang maghandog ng mga hayop na walang kapintasan at sunugin, sa panahon ngayon, ang way natin para tayo'y linisin ng ating Panginoon, kailangan ho nating magsisi sa lahat ho ng ating mga kasalanan, at tayo po'y magsumikap na talagang talikuran ang kasalanan, at wag na ho natin balikan yung luma nating pagkatao, yung mga pagkatao natin na dati ay namumuhay sa kasalanan. At yun nga, yung pangakong yun, na talagang naroon yung kalakasan na ibibigay sa atin ng Panginoon para papagtagumpayin tayo sa lahat ho ng ating mga ginagawa, sa lahat ho ng mga pinag-uutos sa atin ng Panginoon, na talagang hindi maipaliwanag, na kung iisipin natin para bagang grabe sa pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kung iisipin natin para bagang hindi na natin kakayanin, kasi ang katawan natin ay may limitasyon. Pero kung tayo patuloy hong aasa sa Panginoon, ang ibibigay sa atin yung kalakasan na hindi nauubos, na ganun po, na talagang ganun, na ayun po yung katapatan ng Diyos sa ating buhay, at yung pangako sa atin, kung tayo lagi magbabantay sa ating sarili, na lagi tayong handa sa pagdating ng ating Panginoon, na dumating man uli siya para tayo kanyang balikan, para tayo iligtas, tayong mga nagtatapat sa kanya, ay hindi tayo maiiwan at mapapahamak. At sa bandang huli, yung sa unang Timoteo chapter 1 verse 12 to 13, si Apostol Pablo ho ang sumulat nito, at siya po ang nagsasalita rito. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya, dahil itinuring niya akong
mapagkakatiwalaan. Kaya nga pinili niya akong maglingkod sa kanya. Kahit na nilapastangan ko siya noong una, bukod pa riyan, inusig at nilait ko pa ang mga sumasampalataya sa kanya, ngunit kinaawaan ako ng Diyos dahil ginawa ko ito noong hindi pa ako sumasampalataya sa kanya at hindi ko alam ang ginagawa ko. At ayun po, napakabuti talaga po ng ating Panginoon. Yung kanyang biyaya ay napakasagana na ganun nga po, na naroon lagi po yung pangunawa sa ating Panginoon. Nung mga panahon na hindi pa ho tayo nakakakilala sa Panginoon, na ganun na lamang po talaga yung pagtsatsaga niya sa atin. At ngayon, na tayo po'y lubusan ng nakakakilala sa Panginoon, na sa kabila ho ng ating karumihan, sa lahat ho ng ating pagkakasala, na kagaya nga ho ni Apostol Pablo na nabanggit niya na tila bagay, nasabi niya na siya na ang pinakang makasalanan sa lahat ho ng kanyang mga ginawa ng Panginoon. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon ay ipinakita niya na kahit yung mga ganong tao ay kaya niyang baguhin at kaya niyang hubugin ng naaayon sa wangis ng ating Panginoon. Na kung ating mapapansin nga sa sobrang pagkaka-appreciate ho ni Apostol Pablo sa kaligtasang ibinigay sa kanya ng Panginoon, ay grabe po yung pagpapagal niya na sa lahat ho ng mga apostol ay siya po ang may pinakamaraming na-contribute sa salita ng Diyos, sa Biblia. Siya ang may pinakamaraming na isulat na epistles sa mga iglesia at sa mga apostol, kagaya nga ho nila Timoteo, na gano'n na nga po. At purihin po ang Lord na kaya napakahalaga, kaya kailangan talaga, gaano man kasama yung tao, ay talagang dapat wag ho tayong mawalan ng pag-asa na meron din hong kaligtasan na nakalaan sa kanila. Kasi nga, di ba nga po, kung ang mga taong iyon ay nagagawang manindigan sa mali, paano na lamang po kung makakilala sa Panginoon? Siguro higit pa ron ang magagawa nila. Kung malaman nila ang katotohanan, ay talagang ganun na lamang ang magiging paninindigan din nila. Kung malalaman nila ang katotohanan, ay maninindigan din sila sa katotohanan at kung ano yung tama at kung ano yung nararapat, at kung magawa nilang ialay ang buhay nila sa mga kasamahan nila na wala namang kabuluhan ang ginagawa, ay mas matindi po ang magagawa nilang pag-aalay ng buhay sa Panginoon kung mauunawaan nila iyon ng lubusan. At purihin po ang Lord, at talagang yun po ang biyaya sa atin ng Panginoon, na lagi wag nating sukuan ng ating kapwa, kahit na minsan ay talagang napakatigas ng ulo, kahit na minsan ay talagang nakakasawa na, pero ang Diyos nga ay hindi nagsawa sa atin. Sana ay maging ganun din ho tayo sa ating kapwa. At ayun po, purihin po ang Lord. At ang susunod man po magbabahagi ay si Sis Ira. Sige po, isang palang gabi po sa Panginoon. Ang verse po na pinagburahin ko ay sa Leviticus chapter 4 verse 32. Ang sabi po dito, kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangan babae at walang kapintasan. Yan po, salamat po sa salita ng Panginoon. Alam po natin yung the Lamb of God. At ang sabi dito, yung blood nung inihahandog bilang bilang handog para po dun sa mga nagawang pagkakasala upang tayo ay mapatawad. At sabi nga po sa Exodus chapter 29 verses 38 to 42, nakalagay doon na lamb were sacrifice for the sin. Sabi doon sa mga kasalanan, yung lamb
yung isinasakripisyo. At yun nga pong tingnan ko kanina ay ano ba yung representation ng Lamb of God. Ano po na sinasabi doon sa Biblia. At ang sabi doon, yung Lamb of God daw po, o yung the blood of the Lamb, ay nagsisignify siya sa first death of the Son of God. Ano po kaya, iba po, ang dugo rin ng Panginoong Hesus ang nagbubo sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo ay natubos Amen. sa ating pong mga kasalanan, at yun din po yung nag-signify doon sa Lamb. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa buhay ng Panginoon na nung siya ay nandoon sa krus ng Kalbaryo at nagbubo ng dugo, ay naging kaparaanan at daan yun upang tayo ay matubos sa atin pong mga kasalanan. Kasi dahil pa lang dito sa Leviticus 4, patungkol din siya sa mga kasalanan. Bagaman binanggit doon na hindi sinadya, pero tandaan po natin, ang kasalanan ng sinadya at hindi sinadya ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ang malaki at maliit na kasalanan ay kasalanan pa rin sa harapan ng Diyos. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon na palaging makapagpalinis sa Kanya, palaging patuloy na naisin nating tayo ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Sabi nga doon, di ba, malinis, walang kapintasan, banal yung ating buhay dapat sa harapan ng Panginoon. Kaya sa Diyos po tayo humingi ng tulong. Kasi sabi sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 36, yung love of God, sabi doon, it is referring to Him as the perfect and ultimate sacrifice Amen. for sin. Sabi doon, perfect and ultimate sacrifice sa ating pong mga kasalanan. Kaya, tulungan po tayo ng Panginoon na makasunod tayo sa Kanya at patuloy na palagi tayong maging malinis nang sa ganun ay mapagharian tayo ng Panginoon sa bawat araw ng ating hirap na buhay sa Kanya. Kaya salamat po sa Diyos, sa Panginoon po yung pinakamataas na papuri. Salamat. Amen. Purihin po ang Lord sa buhay ng ating kapatid. At yun nga po, kung ihahambing ho natin yung mga hayop na iniaalay ng mga Israelita nung unang kapahanahunan, ay yun lamang po ay mga hayop na yun po, walang kapintasan na sinasabi, pero panglabas lamang po yun. Pero ang ating Panginoon na nagawa niyang ialay ang sarili niyang buhay para tubusin ho ang ating kasalanan, na hindi po sa panglabas na kaanyuan yung perfect na sinasabing perfect, kundi yung kanyang kalooban na gano'n, na talagang walang kapintasan. Siya ay banal, na ni minsan ay hindi ho nagkasala, na gano'n, na wala talagang walang maipipintas sa kanya na mali, dahil wala siyang naiturong mali sa lahat ng mga apostol, sa lahat ho ng mga nakasalamuhan niya, na gano'n, na kaya po kailangan nating pahalagahan yung nagawa sa atin ng Panginoon, na pagliligtas sa atin, na kung hindi po dahil sa Kanya ay hindi ho natin mauunawaan yung napakadakilang biyaya niya sa ating buhay, at yung kanyang mga pangako sa atin, na balang araw ay makakamit natin ang buhay na walang hanggan na nakalaan sa ating lahat, na makapiling natin ang ating Diyos na nasa langit magpakailanman. At purihin po ang Lord sa buhay ng ating kapatid. At ang susunod naman pong magbabahagi ay si Sis Biena. Ay, nga. Sorry po, ano nga po pala? Sorry po. Opo, makikinig. Si Brother Ruel po pala ang susunod. Sige po. Ay isang pagpalang gabi po sa ating lahat, at salamat sa Panginoon sa patuloy na pagpapalibay. At yung aking napiling verse ay sa Leviticus chapter 4 verse 27. Sabi dito, kung isang pangkaraniwang tao ay makalabag
sa alinmang utos ng Panginoon nang hindi sinasadya ay nagkasala pa rin siya. Isa-isahin po natin. Pinakauna, sabi dito, kung ang isang makapakaraniwang tao, ibig sabihin walang exception. Pag binasa natin sa verse 1 at 2, na mababasa natin doon na lahat ng Israelita ay merong kautusan nito. Ibig sabihin, lahat po dito ay walang exception. Kahit si Moses na binigyan ng kautusan na ganito ay kung sakali man nalabagin niya ang sinabi ng Panginoon ay nagkasala pa rin siya. Meron ng insidente na sinugo lang kay Moses na i-struck lang yung bato ng isang beses, pero yung ginawa niya dahil sa inis niya sa mga Israelita ay 2 beses niya. At naging sanhi yun para hindi siya makapasok sa promised land. Kaya ganun napaka-stricto ng Panginoon. At dito, siya sabi din dito na kahit yung pangkaraniwang tao ay nagkakasala kapag hindi niya sinunod yung kautusan ng Panginoon. At kapag tinignan natin dito sa ating sa kasalukuyan, sa generation natin, mapag-Kristyano man hindi, meron silang pagkakasala. Kahit tayong mga Kristiyano, meron tayong pagkakasala. Maging pastor man yan, o anong klase ng ano ay, kapag sila ay hindi sumusunod sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon ay nakakasala. Maging banal man yan o hindi. Ang pinakaano nga yan, yung mga tao pang spiritual, mga taong napakabanal na sa Panginoon, ay kapag nagkakasala pa din sila ay nakaka-confuse, like parang magtatanong ka kung bakit ganun pa din yung nagagawa nila. Natural talaga sa tao magkasala. Ang ano lang talaga dyan, kailangan natin talaga magpakabanal palalo at mas lalo pang lumapit sa Panginoon na yung Panginoon mismo yung lumilinis sa atin at nagsasanctify, nagpapakabanal, nagtatanggal ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa atin. Kaya nga sa atin, kung talagang tayo ay meron ng kabanalan sa ating buhay, dapat tayo magpatuloy sa Panginoon. Amen. Na yung pagpapatuloy natin sa Panginoon ay hindi magdudulot. Na yung kabanalan natin, yung ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi magdudulot din ng kayabangan o ano pang bagay na hindi karapat-dapat din sa ibang tao. Isa po yan sa mga bagay na dapat natin tinitingnan sa ating sarili. Tayo po ba ay lumalakad pa ba para sa Panginoon o tayo po ba ay lumalakad para ipakita lang sa tao yung ginagawa natin? Isa po yan sa palagi kong iniisip kapag ako ay nakikita ng ibang tao, kapag meron akong ginagawa, iniisip ko na baka kayabangan na to para sa kanila kasi ayaw akong maging katisura ng ibang tao, lalo na sa mga ibang kabataan. Amen. Na nakakasalamuha ko kasi yung isip ng karamihan talaga ay patungkol sa pagiging competitive, na kapag may nakikita silang umaangat, ganito yung nangyayari, ganito yung ginagawa, na parang naging ka-close ng pastor, ganyan, mayroong nagiging kayabangan. Halimbawa, may ginagamit na sa mga ganitong bagay, iniisip na ibang tao na nagyayabang na. Kaya palagi ko yung tinitingnan, baka iba sa iba. Iba na sa kanila yung ginagawa ko. Kaya yan, dapat hindi din, kung yung taong nagpapakabanal ay hindi din dapat naging rason ng ikapatisod ng ibang tao. At yan, balik po tayo sa verse. Kung ang isang pangkaraniwang tao ay makalabag sa alinmang utos ng Panginoon nang hindi sinasadya, nakakasala pa rin siya. At kapag tinignan po natin dito sa sa malalim na salin sa King James Version, ma-appreciate natin yung verse na yan. Kasi sabi po dyan sa verse 27, and if any one of the common people sin through ignorance, while he doeth somewhat against any of the commandments of the Lord concerning these things, concerning things which ought not to be done, and he guilty. So sabi dyan is yung true ignorance. Sabi dyan, if any one of the common people sin through ignorance, ibig sabihin sa walang pagkakaalam, kung hindi niya alam yung ginagawa niya, ay isang kasalan po yun. Sa Hosea 4:6, mababasa din natin yun na napahamak yung kanilang bayan dahil sa kakulangan sa kaalaman. So, ang ano pala, kapag tayo pala ay ignorance, hindi natin alam yung ginagawa natin. At pangalawa, yung lack of wisdom ay isang kasalanan na din pala yan. Tayo habang tayo po ay nabubuhay, kaya sabi na, nung tayo ay na-justified na,
Ibig sabihin, itinuring na matuwid na dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus sa ating buhay. Tayo na dapat ay nabubuhay para sa Panginoon. At yung nakalaan sa ating oras sa mundong ito hanggang sa pagdating ng Panginoon or hanggang sa ating kamatayan, yung oras na yun ay tinatawag na sanctification process. At yung sanctification process or yung pagpapakabanal, doon tayo dapat mas lalong lumalalim at mas lalong nakikilala ang Panginoon. At habang nandun tayo sa process na yun, ay dapat din naman natin ginagawa yung nararapat para sa Panginoon para hindi tayo magkaroon ng pagiging ignorante o yung walang kaalaman. Kaya sasabi palagi sa amin ng pastor na dapat ginagawa din natin yung kalooban ng Panginoon. Dapat natin tayo ay nagiging talagang lumalapit yung tawag dito yung intentionally na dapat tayo ay gumagawa para sa Kanya. Hindi yung nadadala ka lang ng ibang bagay, nadadala ka lang ng damdamin mo, o nadadala ka lang ng ibang ng ganito si iba, ganito si ganyan, kaya ka gumagawa para sa Panginoon. Hindi. Dapat tayo ay intentionally lumalapit sa Panginoon. Intentionally na napapalinis sa Kanya habang tayo ay nabubuhay dito. At yan sa verse na yan, makikita natin na pinakunguna wala pong tao ang sinasabi dyan na exception. Kasi lahat naman talaga ay nagkasala. At dapat habang tayo din ay nabubuhay, ay napapatuloy din tayo sa Panginoon sa pagsunod sa Kanyang kalooban. At dapat yung ginagawa natin ay intentionally. At yun lamang po, maraming salamat. At papuri lang po sa Panginoon. Amen. Purihin po ang Lord sa buhay ng ating kapatid. At yun nga po, napakahalagang paalaala ho yun sa atin na sa atin po bilang mga Kristiyano na patuloy na nagpapakalalim sa pagkakakilala sa Panginoon. Na dapat po lagi ho tayong maging aware sa ating kaisipan na ingatan natin ang ating pag-iisip. Na ganoon nga po kasi ang pinakamatinding kasalanan na nagawa ng tao ay ang nagawa ng isang nilalang ay yung magkaroon ng pride, at yun po yung nangyari kay Lucifer kasi talagang dahil nakita niya kung gaano kaganda ang ating Panginoong Hesukristo, kung gaano siya kamakapangyarihan, ay nagkaroon siya ng pride sa kanyang puso na mapantayan o mahigitan pa ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil doon ay ibinaba siya ng Panginoon mula sa langit na. At siya ay naging si Satanas na ganun. At dahil doon ay talagang naisumpa siya na siya ay magdurusa magpakailanman. At siya po yung talagang number 1 enemy natin na patuloy na nanlilin lang sa sangkatauhan na talagang pilit niyang inaagaw yung ating mga kaluluwa mula sa ating Panginoon na talagang ginagawa niya lahat ng kanyang makakaya. Kaya talagang kailangan, kasi po yun po yung number 1 na most deadly sins. Kaya dapat lagi ho tayong mag-ingat sa ating mga sarili kasi talagang ganyan. Kahit nga po yung mga pinakang magagaling na pastor ay talagang yan din po talaga yung pinakang iniingatan nila na sa mga panahon na lumalago yung kanilang church ay huwag magkaroon ng pagmamalaki sa kanilang isipan. Na ganun nga po at yun nga po, patuloy ho natin na sa ating paglilingkod sa Panginoon na patuloy ho tayong mag-aral sa Panginoon na 'di ba kung ang taong hindi nakakakilala sa Panginoon ay walang kakontentuhan sa lahat ng nakukuha dito sa sanlibutan, sa pera, karangyaan na ganun, na sana ay ganun tayo sa ating Panginoon na kailangan wag tayong makontento sa nalalaman natin patungkol sa ating Panginoon, na habang tayo nabubuhay ay patuloy ho tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi talagang hindi natatapos ho yan
na yung pag-aaral ng salita ng Diyos habang nabubuhay. Kailangan tayo mag-aral na mag-aral kasi talaga kahit gaano man kalalim yung pagkakakilala sa ating Panginoon, ay hindi tayo makakaabot sa kung ano yung kaisipan talaga ng ating Panginoon. Na ganun nga po, siguro baka hindi pa nga ho tayo makapangalahati kung paano talaga yung pinakang ganap na pag-iisip ng Panginoon. Kaya lagi ho tayong magsumikap sa pag-aaral ho ng kanyang salita, at nawa po ay ingatan tayo ng Panginoon na tulungan niya ho tayo na magawa nating hindi magkulang sa ating Panginoon, at sa biyaya niya ay mapagtatagumpayan ho natin ang lahat, at purihin po ang Panginoon. At ngayon po baka po meron pong nais magbalik ng papuri at parangal sa ating Panginoon. At sige po, ako na po muna ang magbabalik ng papuri sa Panginoon. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa katagumpayan ng ganun nga po, kagaya nung kahapon, nung sa ating founding anniversary, sa katagumpayan ng lahat, na ang lahat po ay talagang nagsakripisyo ng kanilang oras, ng kanilang panahon para ho maka-fellowship ang lahat, at lahat po ay merong bahaging naiambag sa bawat isa. At purihin po ang Lord, at ganun din po sa katagumpayan ng ating mga Sunday worship service, na purihin po ang Lord, na napakabuti po niya, na siya po ang patuloy na gumagabay sa atin at patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas para ho tayo ay, siya po ang patuloy na sumasama sa atin. At tayo po lubos na nagpapasalamat kasi kung wala po ang pagsama niya ay wala ho tayo mapagtatagumpayan. At ganun nga po sa mga Bible study, ay ganun din po sa katagumpayan sa lahat-lahat, Panginoon. At purihin po ang Lord, at kami po ay humihiling po ng panalangin kasi po bukas ay meron po kaming, kasi di ba po nung kahapon ay in-announce na meron pong revival sa Sampaloc, Tanay. Ay hindi po pala revival yun po ay evangelism, at may titipunin din ho namin yung mga kabataan sa hapon pag nakauwi na ho sila mula sa kanilang pagpasok sa eskwelahan, ay sila po ititipunin namin para magkaroon ho ng fellowship. At ganun po sa kinabukasan, ayun ay hahayo po kami sa Sampaloc. At sabi po ni Pastor EJ ay kasama ho namin sila Pastor Jerry at Pastor Rod, at in-invite din naman ho namin ang iba pang mga pastor, at nawa po ay mas marami pa po kaming makasama, at kami po ay lumalapit para nawa po ay kami inyo rin pong ipanalangin na maging matagumpay ang mga gawaing itinalaga ho ng Panginoon sa bawat isa na sa lahat. At ganun din naman po na patuloy din ho namin kayong ipinapanalangin sa inyong mga ministeryo, sa inyong mga kabuhayan, sa inyong mga pinagpapagalan sa ating Panginoon. At purihin po ang Lord. At baka po meron pa pong gustong magbalik ng papuri sa Panginoon. Ay, sige po. Ngayon po, dito na ho nagtatapos ang gawain ng Panginoon na tinalagan niya sa bawat isa, at inaanyayahan ko po si Brother Bernard para pangunahan tayo sa pangwakas na panalangin. Purihin po ang Lord. Okay, salamat sa Panginoon. Tayo pa yung manalangin. Panginoon, purihin ka, dakilain kayo, Diyos. Kayo may karapat dapat na itaas. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Purihin kayo, Diyos. Panginoon, papasalamat po kami, O Diyos, sa araw na ito. Panginoong Ama, dahil sa kadakilaan nyo, sa patuloy yung pagpatnubas, sa patuloy yung paggabay sa lahat ng bagay na aming nakamit, sa lahat ng patnubay na inyong ibinigay sa amin, Panginoon. Papasalamat po kami, Diyos. Papasalamat din po kami, Panginoon, dahil hindi po kayo nagpapabaya at hindi po kayo nagkukulang. Ang inyong pagpatnubay talaga ay palagi po nandyan, at hindi po ninyo
pinagkakait sa amin, Panginoon. Talagang pinapatunayan niyo po, Diyos, na kayo dakila at hindi nagbabago. Ang Amen. inyong pagmamahal ay ganun pa rin noon hanggang ngayon, magpakailan ng Panginoon. Kaya kami, O Diyos, umaasa sa inyong pagbabalik. Kami, O Diyos, ay patuloy niyong gagabay hanggang sa inyong pagbabalik. Panginoon, humingi din po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali at pagkakasala dahil kami po, Diyos, ay patuloy pa ding nagmagawa ng hindi po nararapat para sa iyo. Sa aming mga pag-iisip, sa aming puso at sa aming mga gawa. Kaya, Panginoon, ang inyong pagpatnubay lamang ang makakapagbigay sa amin ng patnubay na hindi po namin naisin na umalis sa inyong presensya, O Diyos. Amen, Kaya, Jesus. Panginoon, ay inyong pagpapatnubay ang patuloy na mapangyari sa aming buhay. Linisin niyo din po kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo sa aming mga nagawang pagkakamali at magpasalamat po kami sa dakilang biyaya na ibinigay niyo pa inyong anak bilang katubusan ng aming mga kasalanan. Panginoon, gabayan niyo rin po, Diyos, ang bawat isa sa amin. Patubayan niyo po ang gagawing evangelism ng aming kapatid na si Kuya JP. Pati na din po sa mga trabaho ng ibang kapatiran nila Sister Ira at saka si Sister Bian na Panginoon. Patuloy niyong pagpatnubay, patuloy niyong paggabay. Gabay niyo rin po, Diyos, ang ibang kapatid namin na hindi po nakasama sa aming devotion ngayon. Inyong patuloy niyong paggabay sa kanila ang mapangyari, O Diyos, at naisin nawa nila, O Diyos, na makapaglingkod din sa inyo. Gabayan niyo po kami, ang inyong pagpapatnubay, Panginoon, at papasalamat po kami, O Diyos, sa oras na naibigay po sa amin para maparangalan ang iyong pangalan. Ang aming mga sinalita, O Diyos, ang mga aming napakinggan, ang aming napag-aralan ay maging ilaw po sa aming buhay. Amen. Kaya lamang, O Diyos, madakila, maluhati sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen po.